Kang kilos mo masama. Malikod ka. Kami sa likod. Stephen Weisenant, ikaw ay inaaresto sa salang pagpatay kay Elsa Castillo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng sarili mong abogado na iyong pinili. Kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Sir, yes sir. Tumayo ka. Bilis! All rise. The Regional Trial Court of Pasig Branch 152 is now in session. The Honorable Judge Tyron Reyes is now proceeding. Before we start our hearing, let's keep our silence for the prayer. Almighty God, we stand in your holy presence in our supreme judge. We humbly beseech you bless and inspire us so that we can think, say, and do will be accordance with your will. Enlighten our minds, strengthen our spirit, and fill our hearts with fraternity love, wisdom, and understanding so that we can be effective channels of the truth, justice, and peace. In our proceeding today, guide us in the path of righteousness for the fulfillment of our created glory. Amen. Everyone, be seated. Criminal case number 102687. People of the Philippines versus Stephen Mark Weisenhunt for frustrated murder penalized under Article 248 of the Revised Penal Code. Is the prosecution ready? Yes, Your Honor. I'm Agent Francis Baguno, counsel for the prosecution. Is the defense ready? Yes, Your Honor. I'm Attorney Alcantara Jan Cedric, counsel for the defense. Is the accused present in this courtroom? Yes, Your Honor. Now, are there any opening statement for the case? Prosecutor, please state your case. Good morning, and I am the prosecutor in this case. It is my pleasure to represent the people of this state. On September 25, 1993, the accused in this case murdered his live-in partner, Elsa Castillo, by stabbing her to death and dismembering the body. The brutal and indecent mutilation and disposal of Elsa's body. The conclusion of the case will ask for a verdict of guilty. That's all, Your Honor. Does the prosecution wish to call any witness? Yes, Your Honor. I call Mr. Demetrio Rebalo to the witness stand. Please raise your hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Ako po si Demetrio Rebelo, na dating driver ng Family Weisenant. At ngayon po, driver na lamang po ako ni Stephen Weisenant. Noong September 24, 1993, nasa anong mga panahon na ito? Nung umaga po nung September 24, 1993, sinundo ko po ang aking madam sa kanilang bahay at hinatid ko po kung saan nakatira ang aking sir. Saan lugar iyon? Sa Platinum Hotel po. Sino ang mga kasama ng iyong madam nung sinundo mo siya?
Ang aking madam lang po. Tapos nung hinatid mo siya, sino ang napag-iwanan mo doon? Ang aking sir po at inutusan niya po akong pumunta sa Apex para may ihatid ng kagamitan. At pagbalik ko po ng alas 5, pinantay niya po ako doon dahil ihatid ko daw po ang aking madam ng alas 6 ng gabi. Pagkatid mo ba sa iyong madam, umuwi ka na rin ba agad at umalis sa pinagkatitan mo? Prosecutor, hindi ko po nakita ang aking madam ng gabi niya dahil hindi pa po siya lumalabas ng kwarto nila sir. Dahil po doon, umuwi na po ako agad. Anong mga sunod na nangyari? Nung umaga po nung September 25, pagbalik ko po sa condominium ng amo ko na si Stephen Weisenan. Nakita ko po ang aming kasambahay na naghahanap ng kutsilyo. Tinulungan ko po ito. At nung oras na naghahanap po kami, dumaan po ang aming amo na si Stephen Weisenan sa aming likuran. At tinanong kung ano ang hinahanap niyo. At sinabihan naman po agad siya ng kasambahay na kutsilyo po ang hinahanap namin. At agad niyang sinabi na ang kutsilyo ay nasa kanyang kwarto. Pagkatapos nun, inutusan po ako ng aming kasambahay na bumili ng sigarilyo. Utos nga daw po ng aking amo na si Stephen Weisenan. Pagkabalik ko po, galing po akong bumili ng sigarilyo, nagpaalam po ako sa aking amo na ayusin ko lang po ang aking sweldo sa Apex. At nung nandun na po ako sa Apex, naayos ko na po ang sweldo ko. Tinawag po ako ni Ma'am Maika po yun. Pagkatawag po sa akin ni Ma'am Maika, may pinag-uutos daw po ang aking sir na dali ng plastic bag sa kondo niya. At pagbalik ko po sa kondo, agad po nagtanong sa akin ng aking sir na kung hanggang kailan daw po ako magkatrabaho sa kanya. Agad ko naman po itong sinagot na habang buhay ko pong gusto magtrabaho sa kanya. Nagulat na lang po ako sa sunod niyang sinabi, napatay na po si Madam Elsa. Pwede mo bang isalaysay lahat ng detalyeng nangyaring krimen? At yun nga po, pag sabi niya po sa akin, napatay na si Madam Elsa. Nagulat po ako dahil di po ako mapaniwala na kayang gawin yun ni Sir. At niyaya niya po akong pumasok sa kwarto niya. Pagkapasok ko po doon ko pa nasaksihan na ang katawan ni Ma'am po, hiwalay-hiwalay na po. Kumbaga gutay-gutay na po siya. At nagpatulong po siya sa akin na ibalot ito sa plastic bag nga po na kinuha ko sa Apex na inutos niya. Yun po, pagkabalot po namin ng lahat ng katawan ni Ma'am, agad po namin itong nilagay sa likod ng sasakyan ni Sir. At pagkalagay po namin ng mga plastic bag sa likod ng sasakyan ni Sir, agad po kami nagpaikot-ikot sa Cavite at Tagaytay upang makahanap ng matatapunan ng mga piraso ng katawan ni Ma'am. Ngunit alas 6 na ng hapon, tsaka namin napagtanto na sa Santa Rosa, Laguna na lang namin itapon ng bangkay ni Ma'am. At kinabukasan nun, nagpaalam ako kay Sir na uuwi muna ako sa pamilya ko. At inabutan niya pa nga ako ng 50 pesos pamasahe ko daw. Huwag daw ako magkasalita at bibigyan niya ako ng malaking halaga. Yun po. At pagka-uwi mo, anong sunod na nangyari? Yun nga po, nung makauwi na po ako, halos di na po ako makakain at makatulog. Dahil nga po sa mga nangyari. Napagtanto ko po na sabihin na sa aking asawa, dahil hindi ko na po kayang sarilihin Pagkasabi ko po sa aking asawa, sinabihan po ako ng aking asawa na sabihin na namin sa mga otoridad upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ma'am. The defense may now question the witness. Ayon sa salaysay ng witness, kasama siya sa nagtapo ng bangkay ni Miss Elsa Castillo. Di kaya may galit ka din kay Elsa Castillo? Wala akong galit sa aking madam. Paano mo nasigmura ang ganong krimen? Dahil tinutusan ako ni Sir, at sinunod ko lang yun. Kaya nga po ako nandito ngayon at nag-witness dahil hindi ko na po kaya sigmurahin ng lahat. Baka gusto mo lang kuhain ng kayamanan ni Miss Elsa kaya mo siya pinatay? At para mayahon ng pamilya Objection, Your Honor. Kasi is not relevant. Sustain. Baka gusto mo lang makuha ang kayamanan ni Miss Elsa kaya mo siya pinatay? At para mayahon ng pamilya mo sa kahirapan? Hindi yan totoo. Sapat na ang aking sinasahod para pakainin ko ang aking pamilya.
Hindi kaya binabaliktad mo lang si Mr. Weisenal? Hindi ko binabaliktad dahil siya talaga ang gumawa ng pera na yun. Your Honor, alam pala ng witness na ang client ko ang pumatay. Bakit ngayon lang siya nagsumbong sa otoridad? Hindi kaya nasuhulan siya ng pera? That's all, Your Honor. No further question. Okay, witness, back to your seat. Okay, arraign the accused. Please raise your hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Magpakilala ka. Ako po si Mark Stephen Weisenhan. Asan ka nung September 25, 1993? Wala po ako din sa condo namin. Totoo bang inutusan mo ang driver mo na si Demetrio na iligpit at ilagay sa plastic si Elsa? Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga paratang nila sa akin, Your Honor. That's all, Your Honor. No further question. Okay, prosecutor, you may question the suspect. Stephen Weisenal, nagkaroon ba kayo ng relasyon ni Elsa Castillo? Opo, may relasyon po kami. Nagsama ba kayo sa isang condominium? Opo. Nagkaroon ba kayo ng mga pagtatalo? Opo, meron po. At ano yun? Ito po ay tungkol sa unang asawa ni Elsa na si Fred. Maaari mo bang ituro sa komento kung sino si Fred? Siya po. Hindi kaya dahil sa pagsiselos? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Sustain. Hindi kaya dahil sa pagsiselos ang dahilan ng pagpatay kay Elsa Castillo? Hindi sapat na dahilan ng selos para gawin ko ang karumay-dumi na nangyari kay Elsa. Mahal na mahal ko siya. That's all, Your Honor. No further question. Ikaw, Stephen Mark Weisenhan, ay napatunayan na nagkasala sa paglabag sa Article 248 of the Revised Penal Code sa pagpatay kay Elsa Santos Castillo at nahahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. So ordered. Bunot ng baril na dinala kaya pala kahit walang dahilan magagamit ko pala parang namamagang singaw buong dugo nakabara lahat ay gustong isigaw ngunit kumalso ang panga piniringan ng mata tinalian ng kamay minarti